respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice Mga kabanat, no, napanood yung intro ng ating video kung saan medyo start pa lang ng pagsasalita ni Bibi Sara ay uminit na kaganyang-kanyang ulo. At ito namang chairman na CHOA, in-check din ito, no, in-check yung pangalan, ay wala pa daw sila sa interpellation. Nandun pa lang, nag-uusap-usap pa daw yung mga miyembro. Kaya bawal mo na magsalita si Bibi Sara doon. Grabe. At yun pala, yun, no, may sinabi nang may appointing authority pala doon ay yung presidente. Siguro nakalimutan nila. So, maaaring ipatawag din dito si President Bongbong Marcos, mga kabanat, dito sa ginawang hearing na ito. Kasi involved pala yung pangalan ni President Bongbong Marcos dito. No? Kasi siya pala yung tumanggap at nagperma ng resignation. Baka may pinaparesign kasi dati si Bibi Sara, no? Parang tapos sa pamagitan ni Sulaika. At ngayon kasi ang pinag-iinitan nila si Sulaika at na-contempt na. Parang na-trauma pa nga daw yun. No? Parang nandun ngayon sa hospital, mga kabanat. Grabe yung init ng discussion na ito. Intro pa lang, mga kabanat, papakita ko na sa inyo. Kaya mamaya susubaybayan natin. Wala, no. Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, Later sir? later po sa binabanggit. Sa anong Wala pa usapin? po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please, Buhay to talaga respect kwenta to. yung Yes, mga- I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend ninyo alam for 5 lahat minutes. 1 na minute, ang sir. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Uy, napahiya sila mga kabanat dito. Can we observe proper decorum, Mr. Chairman? So puro kayo suspended kapag nagipit.
Pangit ng ano ito. Ito mga kabanat, no, medyo may point doon si Vice President Sara Duterte. Talagang lumulusot mga kabanat. Tagtawanan ko na lang ito mga kabanat. Medyo natatawa ako, nagigigil. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dito mga kabanat. Pakaliwa o pakanan. Tawa lang pinindot, lain ba naman yun? Ay, nako mga kabanat, ano ba to? Ano ba? Ang haba ng suspended. Tapos may andayan, may tama naman si BP Sara eh. Talagang ano ba to? Ano ba nangyari sa Congress natin? President, why he accepted the resignation? Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair? Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while Tama. I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. With all due respect, Yes, Mr. Chair, Congressman Mr. Chair, I move that we Deputy strike Speaker I move that we Suarez. strike out that last comment Oo. said about Ay strike kasi hindi ayan tumatanggap. representatives. I don't think that is warranted, neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chair. Second. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, Yes, may Congressman we Dan remind all the Fernandez. resource persons to address the chairman kasi nakakawala po ng respeto sa committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. We will now continue to the next item in our agenda. We will now proceed to the interpellation proper. The first to interpolate is the Dan Fernandez, ang kaya lang talaga ay, address the chair. Puro address the chair lang. Dapat talaga dyan mga kabanan, medyo, ewan ko, kayo nang humusga dyan mga kabanan. No? Kayo nang humusga. Ang hirap din kasi magsalita ng Ang hirap eh. Hindi mo alam kung saan ka dito papanig. Papanig ka sa wala, papanig ka sa totoo. So, gitna na lang kaya tayo. Di ba? Di ba? Ay nako mga kabanat, ang hirap.